Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. Kabanata 2761. Ang mukha ni Rex ay napuno ng paghamak bilang sinabi niya, wala ka ring magkaroon ng disente lalagyan para sa paggawa ng elixir, ngunit naglalakas loob na makipagkompetensya sa aking Panginoon. Ako ay talagang hindi alam kung saan mo nakuha ang iyong tapang. Matapos niyang sabihin iyon, lahat sa likuran ay tinuro niya si Daryl.si Ready at ang ilang mga alagad, na tumayo sa tapat nila, nabalisa. Senior Uncle, ayos ka lang ba? Mahigpit na kumuyam ang mga daliri ni Ready, siyan pawis na pawis ng husto habang sinabi niya. Nakakatawa yon, Ready. Tiwala si Zoe, mahinang sabi niya, huwag kang magsalita ng kalokohan. Tinitigan niya si Daryl. Nag-aalala siya, ngunit nang makita niya kung gaano tiwala si Daryl, nagpa siya siyang magtiwala. Ang iba pa ay nagpatuloy sa paggawa ng mga komento, ngunit si Daryl ay walang pakialam. Ang mga sangkap ay ang pinakamahalagang pamantayan sa diskarteng produksyon ng elixir, na sinusundan ng apoy o pamamahala ng init, at ang huling item ay ang ginamit na lalagyan. Ang lalagyan ay hindi mahalaga kung ang apoy ay hindi naaangkop na pinamamahalaan. Dumaan ang oras, bawat minuto at pangalawang oras. Nasunog ang kaldero ni Constantine ng matindi, ang buong kaldero ay pula mula sa nasusunog na init. Hindi nagtagal, nagsimula ang isang kaaya-ayang pabango ng elixir na lumabas mula sa kaldero. Pinuno nito ang hangin sa lambak. Sa sandaling iyon, si Rex at ang iba pa ang mga disipulo ng Longevity Sect ay nasa sabik. Master Pill ay halos tapos na. Mukhang tulad ng ito ay tiyak na isang bihirang pill. Kudlit. Sa kabilang banda, walang kilusan talaga sa pagtatapos ni Daryl. Bang! Isang bigla ang pag-vibrate ang narinig, sinundan ng 5 magkakaibang kulay sa ulap na lumutang patungo sa kanila upang bumuo ng isang magandang pool ng mga ulap sa kapaligiran ni Lambak. Natigil ito direkta sa itaas ng ulo ni Constantine. Wow! Si Rex at ang natitira ay labis na emosyonal. Si Master ay napakalakas, siya kahit ay naaakit ang 5-color elixir cloud. Binabati kita, Guro, ang iyong kasanayan sa produksyon ng elixir ay na-upgrade muli, naakit mo ang 5 kulay ng elixir cloud. Dapat iyon ay isang napakabihirang pill. Ang mga disipulo ng Longevity Sect ay sumigaw sa pagdiriwang. Si Zoe, Ready, at ang pamamahinga ay dapat na nadama salungatan tungkol sa sitwasyon, ang kanilang ekspresyon sa mukha ay patuloy na nagbago. Nagsisi pa nga si Zoe na pumayag siya sa pusta kay Constantine. Ang iba pang partido ay may ganoong mga matibay na kasanayan at talento sa paggawa ng elixir. Kahit na siya ay naaakit sa 5-color elixir cloud. Siguradong talo si Junior Brother sa kompetisyon na ito. Buntong hininga. Ngumiti si Daryl ngunit walang sinabi tungkol doon. Nakaramdam siya ng pagkamangha sa kanyang puso. Yan maaari pang akitin ni Constantine. Ang 5 kulay na elixir cloud, nararapat na siya ay maging master ng sektor ng Longevity Sect. Ang kanyang talento sa produksyon ng elixir ay medyo mahusay. Hindi nakakagulat na siya ay lubos na nagtitiwala at hinahamon si Zoe sa isang kompetisyon. Kudlit. Wow! Sa sandaling iyon, mayroon sina Rex at ang natitira ay nagtipon-tipon, bawat isa sa kanila ay sobrang emosyonal. Master, buksan mo at tingnan mo ng mabilis. Oo, anong bihirang pill iyon? Ngumiti si Constantine nang marinig sila, binuksan niya ang maliit na kaldero, at agad na lumipad ang isang maliwanag na may kantab na tableta palabas. Lumapag ito sa gitna ng palad ni Constantine. Ang pansin ng lahat ay nakatuon sa tableta, natigilan sila. Nakita nila ang isang 5 kulay na tableta sa palad ni Constantine. Ito ay tumingin sa kaakit-akit sa ilalim ng araw. Ito ang Marrow Cleanse Pill. Hawak ni Constantine ang tableta, siya talaga ay emosyonal habang sinabi niya, this Marrow Cleanse Pill ay maaaring magbago ng isang tao na ganap. Hindi ko akalain na ako ay
Maaaring magawa ito sa aking buhay. Tumawa siya. Ano? Nang marinig niya iyon, nanginig si Zoe, at siya ay lubos na natigilan. Naramdaman niya. Hindi ka panipaniwala na mangha. Ang Mero Cleanse Pill. Sinabi ang tableta na nawala sa pamamagitan ng henerasyon, hindi lamang ito nagkaroon ng kapangyarihang baguhin ang isang tao ng ganap, ngunit makakatulong din ito ay tao upang matagumpay na malinang kung sila ay kulang sa mga likas na katangian para sa paglilinang. Bukod dito, ang utak ng cleanse pill ay magpapahaba sa buhay ng isang tao. Ang isa ay sasang-ayon na ito ay isang labis na bihirang tableta. Namangha si Zoe, siya ay nabigo nang tumingin siya Daryl. Ayan yun, ang Jade Sekta ay tiyak talo sa kompetisyon ng elixir na ito. Kabanata 2762. Sa sandaling iyon, maraming paningin ng mga tao ay iginuhit kay Daryl, at tila sila ay nagkasalungatan. Nakita nila ang porselana na palayok ni Daryl, tahimik ang lahat, walang solong aura kilusan, buntong hininga. Sa sandaling iyon, maraming tumawa sa mga disipulo ng Longevity Sect. Sa ganoong kaunting kakayahan, naglakas loob siya makipagkompetensya sa aming master. Sa paggawa ng elixir buntong hininga. Hindi maitago ni Rex ang kayabangan sa kanyang puso, dahan-dahan siyang lumakad at tinitigan si Daryl. Nakita mo ba yon? Inakit ng master ang 5 kulay na cloud. Sa tingin ko hindi mo na kailangang makipagkompetensya. Aminin mo lang talo kang. Isa pa, isang tangkay lang ang ginamit mo na Crystal Fairy Grass. Ano ang magagawa mo? Dito, panipi. Ngumiti si Daryl. Tinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Rex. Sino ang nagsabi sa iyon na ang mas maraming sangkap na ginamit ay nangangahulugang ang ginawa sa tableta ay magiging mas mabuti? Kahit isang stick lang ako ng crystal ang gamit ko, ang fairy grass at ang iyong Panginoon ay gumamit ng 2 stalks, hindi siya mananalo. Ang pinakamahalagang susi sa elixir ang produksyon ay ang pagiging mahinahon, naiintindihan. She asterisk T. Nakaramdam ng galit si Rex nang marinig niya ang kay Daryl ang nakakahiyang mga salita. Tinuro niya si Daryl at inis na sumigaw, ikaw ay humihingi ka ng kamatayan. Masyadong mayabang ang taong ito, how dare he na tumingin pababa sa master. Si Master Constantine ay may higit sa 30 taon ng karanasan sa paggawa ng elixir, ngunit ito ay walang kahulugan sa kanyang mga mata. Ganon din siya mayabang. Rex, tumalikod ka. Sa sandaling iyon, iniling si Constantine ang ulo niya at saka tumingin kay Daryl. Panipi. Tama ka. Ang paggawa ng elixir na ay nakasalalay sa pagiging kalmado ng isang tao, ngunit ito ay nangangailangan din ng mga tunay na sangkap, at hindi kasing simple ng salita lamang ng isang tao. Ang aking tapos na ang pill, at naakit nito ang 5 kulay na cloud. Sigurado ka bang gusto mo pa rin upang magpatuloy na makipagkompetensya? Panipi. Tumawa ang lalaki. Ngumiti si Daryl. Siyempre naman, bakit hindi? Ang isang stick ng insenso ay hindi pa natapos na susunog pa, bakit ka nag-aalala? Mukhang lundo si Daryl habang nagpatuloy upang pamahalaan ang init. Malamig na ngumiti si Constantine. Mabuti, ako ay maghihintay pagkatapos. Kung hindi ka makagawa anumang bagay sa pamamagitan ng pagkatapos, kailangan mong lumuhad 3 beses at yumoko ng 9 na beses. Panipi. Sinusubukan kong isave ang iyong mukha, gayunpaman ginagawa mo ay hindi pahalagahan ito, kaya huwag mo akong sisihin. Hindi sinayang ni Daryl ang oras, tumingin siya sa temperatura at saka itinaas ang takip sa isang iglap, isang nasusunog na mainit na aura ang umusbong. Ano? Si Zoe, Reddy, at ang iba pa natigilan. Mukha sila ay nabigo. Ang takip ay bubuksan bago ang pill puff tapos na, nangangahulugang sumuko na siya. Kudlit. Sa sandaling iyon, ang Longevity Sect tumawa ang mga alagad. Susuko na ang taong ito, kahit papaano siya ay alam kung ano ang nangyayari. Hoy! Naglakad si Rex at tumingin kay Daryl na may paghamak.
Aminin mo na ba ang pagkatalo ngayon? Panipi. Ikala ko mayroon siyang talento, mukhang tulad ng mga walang laman na salita lamang, sa gayong kakayahan, naglakas loob siya makipagkumpetensya kay Master sa produksyon, insulto lamang ito sa katayuan ni Master. Iyon. Gayunpaman, walang nakapansin na kailanman natiwala na kinilig si Constantine nang tumingin siya kay Daryl. Gulat na gulat siya na mukhang mababaliw siya. Si Constantine ay isang master ng elixir. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lalaki ay hindi sumuko sa kompetisyon. Siya ay naglilinis lamang ng elixir pot. Ang paglilinis ng elixir pot ay ang pinakamalalim at lihim na pamamaraan ng sinaunang mga diskarte sa paggawa ng elixir. Ang pamamaraan ay nawala para sa pinakamahabang oras para sa henerasyon. Ito ay naitala lamang sa ilang mga sinaunang banal na kasulatan, ngunit ang mga talaan ay lahat iba. Maaaring linisin ng isa ang elixir pot ng hindi ginustong sangkap na may espiritual na aura ng sangkap ng damo. Yan ang paraan, ang palayok ay maaaring makabuo ng puro table task. Siyempre, ang mga table task na ginawa mula doon ang diskarte ay napakabihira. Si Constantine ay ang longevity sect master, at siya ay gumawa ng elixir sa loob ng 10 taon. Alam niya yon ang pamamaraan ng paglilinis ng palayok ng elixir. Ay nawala sa mga henerasyon. Gayunpaman, siya hindi kailanman naisip ang junior ni Zoe na iyon ay gagamitin ng kapatid ang diskarteng iyon. Sa ganyang paraan, Kabanata 2763. Manghang-mangha, tumingin si Constantine kay Daryl sa malapit, halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata dahil sa sobrang init nila. Ang diskarteng gumagawa ng elixir na iyon ay nawala sa mga henerasyon, paano na alam niya ang tungkol dito? Kudlit. Tama iyon, si Daryl ay naglilinis ng elixir pot kanina. Iyon ay dahil ginagamit niya ang porselana ni Zoe bilang palayok, na kung saan ay hindi maihahambing sa cauldron ni Constantine, at sa gayon kailangang malinis. Si Daryl ay hindi naapektuhan ng mga komento na ginawa ng mga tao sa paligid niya matapos ayusin ang init, dagdag pa niya ang tangkay ng crystal fairy grass sa elixir pot at masiglang nadagdagan ang init. Ang insenso ay mayroon lamang isang kapat nitong haba na natitira sa oras. Wala nang natitirang oras, ngunit nanatiling komposisyon si Daryl. Ang mga disipulo ng longevity sect ay hindi maaaring tumigil sa pagtawa nang makita nila iyon. Ang kanilang opinyon, ang naunang aksyon ni Daryl ng pagbubukas ng takip ng elixir pot ay dahil sa kanyang karanasan. Bilang isang resulta, siya kinakailangan upang muling simulan ang paggawa, at hindi niya ito makukumpleto sa oras. Master. Sa sandaling iyon, sinabi ni Reddy kay Zoe, bakit hindi tayo sumuko? Senior Uncle, siya. Umiling si Zoe nang hindi naghihintay para matapos na siya sa pagsasalita. Kahit na hindi matalo ni Junior Brother si Constantine, hindi tayo dapat sumuko. Hindi mahalaga kung ano, ang sektang Jade ay ang nangungunang sekta sa Mist Loren, ang aming reputasyon ay dapat suportahan. Sa oras na iyon, si Zoe, tulad ni Reddy, ay naniwala na hindi magagawang manalo si Daryl. Gayunpaman, siya ay kailangan magtiyaga hanggang sa wakas upang ipagtanggol ang dignidad ng Jade Sect. Bang! Biglang, isang malakas na panginginig ay umalangaw galing sa langit. Itinaas agad ng lahat ang kanilang ulo at tumingin. Napansin nila yon tinakpan ng madilim na ulap ang kalangitan. Ang dating maaraw na langit ay nagdilim kapansin-pansing pagkatapos. Sa pagitan ng ulap, kulog at kidlat lumitaw at nagtipon mismo sa tuktok ng ulo ni Daryl. Ito ay malinaw na ito ay isang natural pangyayaring sanhi ng elixir ni Daryl sa paggawa. Iyon. Lahat, maging si Zoe o ang mga miyembro ng longevity sect, ay natigilan sa sandaling iyon. Ito ay kamangha-manghang, ang produksyon ng elixir ay mayroon ng dati ginawa ang 5 color clouds. Sila ay walang ideya na si Daryl ay maaaring maging sanhi tulad ng isang
Natural na pangyayari. Kung hindi nila ginawa at nakita ito para sa kanilang mga sarili, walang sino man ang makikita sa paniwalaan mo. Wow! Nagyayelong ang mayabang na ngiti sa mukha ni Rex, blanko ang titig niya sa mga kulog na. Hindi tumigil sa pagniningning sa tuktok ng kanyang ulo, pakiramdam niya ay parang umiikot ang utak niya at nagre-ring. Paano posible kahit na napaka-ordinaryong tumingin ng taong iyon? Kahit siya ay isang mababang sekta ng Jade at junior na kapatid ni Zoe, paano siya mas malakas kaysa sa aming master sa elixir sa kasanayan sa produksyon? Kudlit. Si Constantine, na nasa gilid, ay lubos na natigilan. Isang natural na kababalaghan. Iilan lang sa mga tao sa buong kasaysayan ng elixir ang produksyon ay maaaring maging sanhi ng isang natural kababalaghan. Paano ang paghila ng taong iyon? Ito ay patay. Kudlit. Bukod, nakapasok ako sa elixir na paggawa ng maraming taon, paano hindi maririnig ang tungkol sa isang tao ng tulad kakayahan? Bang! Tulad ng lahat ay natigilan, ang porcelain pot sa harap ng mga mata ni Daryl at marahas na sumabog. Isang nakakaakit at ang nagniningning na tableta ay lumipad sa susunod, sinabayan ng isang malakas na vibrating aura. Si Daryl ay lumitaw na lundo, isang ngiti lumitaw sa kanyang mukha habang nakataas ang kanyang kamay upang kunin ang tableta. Whoosh! Ang pansin ng lahat ay nakuha ng kamay ni Daryl sa eksaktong oras na iyon. May hawak na isang itim na tableta si Daryl sa kamay, na napansin nila. Ginawa ang tabletan. Hindi lilito na maging anumang espesyal, ngunit ang ibabaw nito ay encrusted ng elektrisidad. Katahimikan. Ang buong lambak ay nakakabinging tahimik sa oras na yun. Napakatahimik nito na ang malinaw na maririnig ay ang patak ng karayom. Iyon, ano ang tableta na iyon? Mayroon itong tulad malakas na espiritual na enerhiya. Kudlit. Junior brother. Si Zoe ang unang nakabawi sa kanya na pumatay ng ilang segundo. Siya ay humakbang pasulong at ngumiti habang siyan tumingin kay Daryl. Anong klaseng pil yan? Lumilitaw na. Napaka-espesyal at kakaiba. Kabanata 2764. Ngumiti si Daryl ngunit hindi ito tumugon diretso. Tiningnan niya ng maigi si Constantine at sinabi, Sect Master, si Gibbis ay isang elixir master. Dapat mo moari kung ano ang pil na iyan. Panipi. Ano? Natigilan si Constantine. Siya ay hindi makolekta ang kanyang saloobin. Walang nakakaalam kung nakangiti si Daryl nang sinabi niya, Sect Master Gibbis, narinig mo na ba ang libong taon pil? Ano? Nang marinig iyon ni Constantine, nanginginig ang kanyang puso. Siya ay lubos na kinuha ito. Nagsimulang umiling ang kanyang tinig habang siya ay sinabi mo na ito ay ang libu-libong taon pil. Hindi iyon imposible. Panipi. Lahat ng mga sinaunang emperador ay ninanais ang immortalidad at mahabang buhay. Si Qin Shi Si Huang ang pinakamatigas sa grupo ayon sa alamat. Si Qin Shi Si Huang ay mayroong isang malaking bilang ng elixir ng mga masters kasama niya. Sa huli, sila ay hindi nakalikha ng walang kamatayan longevity pill para sa kanya. Sa halip, sila ay naimbento ang 1,000 years pill, ang pinakadakilang tableta sa lahat ng oras. Ang libu-libong taon na pill, tulad ng naitala sa mga banal na kasulatan, ay isang uri ng pill na maaaring pahabain ang buhay ng isang tao. Ito ay magdagdagan ng taon sa buhay ng isang ordinaryong tao sa kung sino ang kumonsumo nito. Ang lakas ng isang magsasaka ay makabuluhang nadagdagan sa maraming benepisyo pagkatapos nila na natupok ito. Gayunpaman, ang tableta na iyon ay nawala na nang ang oras na ang Qin Dynasty ay dumating sa isang pagtatapos. Walang maniniwala na mayroong pa rin ang isang tao na maaaring gumawa ito. Sa panahong iyon, walang kamalayan si Constantine na nagmana si Daryl ng infinite elixir sa banal na kasulatan, na lamusong mula sa dinastiyang Qin. Buntong hininga. Nagulat ang lahat ng sila ay nakita ang reaksyon ni Constantine. Kung ang tableta ay maaaring magpahanga kay Constantine, dapat itong maging pambihira, senior sister. Ngumiti si Daryl habang inaabot ang pil sa Zoe. Sinabi niya,
Itago ang tableta na ito, maaaring kapakipakinabang sa iyo sa hinaharap. Oo. Kinuha ni Zoe ang pil at ngumiti, siya ay talagang emosyonal. Kahit na hindi nagbukas si Constantine ng kanyang bibig at aminin ang kanyang pagkatalo. Ang halata ang sitwasyon ang kanyang junior nanalo si kuya. Paano? Tumingin si Daryl kay Constantine, walang sino man ang may alam kung nakangiti siya o kung hindi man, panipi. Sectmaster Gibbis, ang kompetisyon ay tapos na ano sa tingin mo? Iyon. Namula si Constantine, naramdaman niya talaga awkward, at wala siyang imak. Sa parehong oras, lahat ng mga taong mula sa Longevity Sect ay tahimik na tahimik. Makalipas ang ilang segundo, si Constantine kinuyom ang mga ngipin at sumandal patungo kay Daryl, at sinabi, ang iyong elixir na kakayahan sa paggawa ay hindi ka panipaniwala at pambihirang, at karapat-dapat ka na aking respeto inaamin ko ang pagkatalo ko. Panipi. Kahit na inamin niya na mayroon siya nawala, naisip ni Constantine na ito ay hindi makatarungan. Ang totoo ay hindi si Constantine ang gustong aminin ang pagkatalo. Daryl's libu-libong taon na pil, sa kabilang banda ng kamay, nawala ng mahabang panahon, bukod dito, kapag natural ay hindi pangkaraniwang bagay na ganap, kahit sino ay maaaring sabihin kong sino ang mas malakas na kalaban. Ito hindi magiging tama kung hindi niya inamin pagkatalo. Tumanggaw si Daryl nang si Constantine kusang inamin ang kanyang pagkatalo. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi, ano naman ang tungkol sa ating pusta? Buntong hininga. Ang mukha ni Constantine ay nagbago oras kinuyam niya ang kamao at nanatiling tahimik. Pinusta nila na kailangan ng natalo lumuhad at humihingi ng paumanhin sa nagwagi, ngunit siya ay ang Longevity Sect Sectmaster, paano siya pinahiya ni Daryl kaya? Hoy! Hindi mapigilan ni Rex ang sariling punto, tumingin siya kay Daryl kasama ang magkasalungat na ekspresyon at sumigaw. Ano pa ang gusto mo ngayon na inamin ni Master ang pagkatalo? Huwag kang tumawid sa linya. *T, ang taong ito ay junior lamang ni Zoe na kapatid hindi man siya ang sekta ng Jade. Sectmaster, hindi kailangan ng Master lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Matapos niyang magsalita, sumagot si Reddy. Kayo ang may nais na itaas ang pusta kanina. Ngayong natalo ka, gusto mong tanggihan ito. Ganyan ba ang kung ang mga miyembro ng Longevity Sect ay kumilos? Bumabalik laban sa iyong sariling mga salita. Panipi. Ikaw, namula si Rex, ngunit hindi niya magawa hanapin ang mga salitang gagantay. Antong hininga. Sa tumpak na sandaling iyon, si Constantine sabi habang nakakuyom ng ngipin, I will at lumuhad. Panipi. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking naunang kilos, mangyaring tanggapin ang paghingi ng tawad, sabi ni Constantine at yumuko siya at lumuhad sa harap ni Daryl. Matigas ang mukha ni Constantine na sinabi nito yun maghintay ka lang, tingnan ang mga mula sa sekta ng Jade. Hihilingin kita na bayaran mo ako sa kahihiyan na yan pag nagkita ulit. Tayo sa ang kataas-taasang komperensya. Kudlit. Hindi hinintay ni Constantine mula kay Daryl ang sagot, mabilis siyang tumayo at kumaway. Ang kamay niya, tayo na, whoosh. Sa isang iglap, umalis si Rex at ang iba pang mga disipulo ng Longevity Sect Constantine. Wow! Kabanata 2765. Matapos si Constantine at ang iba pa ay umalis, si Reddy at ang mga babaeng disipulo ay sa wakas ay nabalik ang kanilang iniisip. Sila ay masaya at nasa sabik, at sila ay lahat na nagbunyi. Si Senior Uncle ay kamangha-mangha. Magaling yan. Yung Crystal Fairy ng damo ay pagmamayari natin ngayon. Panipi tuldok panipi. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zoe, at sa parehong oras, tumingin siya kay Daryl na may magkasalungat na damdamin. Hindi lamang siya nagkaroon ng pambihirang kasanayan sa medisina, ngunit siya rin ay napaloob sa paggawa ng elixir. Ang kapatid niyang junior ay may mga kasanayan ay naging unti-unting hindi inaasahan. Si Reddy at ang mga babaeng disipulo sa lalong madaling panahon ay tinipon ang lahat ng
Crystal Fairy Grass at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Si Daryl, Zoe, at ang iba pa ay kailangan dumating sa North Mona Royal City ilang oras. Mamaya. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl habang sila ay lumapit sa pasukan ng lungsod at nakita ang mga abalang kalye sa harapan niya. Siya ay napamuhayan sa isang hindi moari na kalungkutan. Dahil sa kataas-taasang komperensya, lahat ng mga kalye sa North Mona Royal City ay nakaimpake sa mga tao, tulad ng nakikita niya. Lahat ang mga sekta ng siyam na mainland, malaki at maliit, ay naruroon. Ang North Mona Palace ay mayroon at inayos ang kataas-taasang komperensya. Bilang isang resulta, lahat ng mga sekta na tumanggap ng inayos ang paanyaya upang makapagpahinga sa hardin sa gilid ng palasyo. Naglakad sina Daryl, Zoe, at ang iba pa sa mga kalye at nagtungo sa direksyon ng Palasyo ng Hari. Mangyaring ipakita ang iyong sulat ng paanyaya. Si Daryl at ang iba pa ay napahinto sa pasukan ng palasyo ng mga dalaga. Ang dalawang maid ay nasa kanilang edad na 20s, ang kanilang buhok ay nakatali. Sa parang isang tinapay, nakabihis sila sa mahabang palasyo pandamit, ang kanilang mga katawan ay manipis, at nakakaakit ang aura nila. Maaaring sabihin ni Daryl na ang dalawang dalaga sa palasyo ay napakalakas din. Sila ay antas ng isang martial emperor. Iyon ang North Mona Royal sa palasyo, pati mga maid na binati ang mga panauhin sa pintuan ng palasyo ay may antas ng isang martial emperor. Natigilan pa rin si Daryl nang si Zoe ay inabot ang sulat ng paanyaya. Nako, sect master na yon galing sa sekta ng Jade. Maligayang pagdating sa kataas-taasan conference. Ngumiti ang dalaga at nagsalita. Pagkatapos ay pinagsamahan ng dalawang dalaga si Daryl at ang natitira sa palasyo. Sekta. Si Master Jen, naroon si Lady Chang'er. Inayos na ang pahingahan para sa tulad ng para sa kataas-taasang komperensya. Ito ay magsisimula bukas. Pakiusap, sumunod po kayo sa akin. Buntong hininga. Mahinang bumantong hininga si Zoe at tumango. Pagkatapos, pinangunahan niya si Daryl at ang iba pa sa gilid na hardin, kung saan dalawa pang palasyo at sinalubong sila ng mga maid. Ang dalawang dalaga sa palasyo ay umalis ng iilan minuto ang lumipas pagdating nila sa harap ng isang natatanging pavilion. Wow! Si Reddy at ang iba pang mga babaeng alagad ay napagtagumpayan ng damdamin nang nakita nila ang magandang paligid at ang Grand Pavilion. Ang kataas-taasang komperensya ay magpupulong bukas. Lahat po, pakiusap magpahinga ng mabuti. Huwag kalimutan, iyan ay ang hardin sa Palasyo ng Hari. Huwag makikipagsapalaran sa paligid kung wala kang negosyo, sabi ni Zoe habang nakatingin sa paligid. Pagkatapos niyang magsalita, bumalik sa kanyang silid si Zoe upang makapagpahinga. Si Reddy at ang iba ay medyo naramdaman na nabigo, ngunit sinundan nila si Zoe at bumalik sa kani-kanilang mga silid. Buntong hininga. Nagkunwari ring bumalik sa kanyang silid si Daryl. Gayunpaman, nang mapansin niya na dumilim ang langit, nadulas siya ng mahinahon. Nang sinabi ni Daryl kay Zoe na gusto niya upang sumali sa sekta ng Jade upang dumalo sa ang kataas-taasang komperensya, ang tunay niyang hangarin ay pumasok sa ang North Mona Royal City at bisiyasatin ang kalagayan ni Zhangju. Paano maaari ba niyang gugulin ang kanyang oras sa pamamahinga mula pa noong siya ay nakapasok na sa lungsod? She asterisk T. Nagulat si Daryl pagkapunta niya palabas. T. Ang North Mona Royal ay malaking palasyo. Sa totoo lang, dumating ikan dito maraming beses, ngunit naliligaw pa rin ako sa tabi ng hardin. Malinaw na nakita ni Daryl na ang hardin sa palasyo ng palasyo ay may natatanging setting na may daan-daang mga seksyon. Ang bawat bulwagan ay may mga signage na nagpapahiwatig ng pangalan ng kalahok na sekta, para saan halimbawa, ang Shaolin ng World Universal Sekta, ang sektang Elixir mula sa Dakila Silangan, ang famed Sword Manor mula sa ang Yellow Sea Continent, at iba pa. Natuklasan din ni Daryl ang walang katapusang langit nan pahinga ng samahan. She asterisk T.
Narinig kong hinirang ni Chang'er si Zhang Juan bilang North Mona Lord, si Chang'er alam na ang imposter ay ang tagasunod ni Zhang Ju. Bakit siya nagbigay ng posisyon? Bukod, ang Endless Sky Organization ay palaging naging lihim. Bakit naman sumali sila sa kataas-taasang komperensya? Kudlit. Nang maisip niya iyon, hindi mabilang ang mga katanungan at pag-aalinlangan ay lumitaw sa isip ni Daryl. Kabanata 2766, by hater mo, typo errors ahead. Bakit hindi ko tingnan kung saan nagpapahinga ang mga miyembro ng Endless Sky? Maganda kung mahahanap ko si Zhang Ju. Nang maisip niya iyon, tumungo si Daryl patungo sa natitirang pavilion ng Endless Sky Organization sa kadiliman. Ano? Napansin ni Daryl ang dalawang figure na palihim na naglalakad nang papasok siya sa pasukan ng hall, mukhang kainahinala sila. Nagsimulang kumulo ang galit sa isip ni Daryl. Nang makita ang pagkakakilanlan ng dalawang taong iyon, sila ang alagad ni Zhang Ju, si Vito Chapman, at ang taong gamaya kay Daryl, Harold Lionel. Siyempre, tumigil si Harold sa pagpapanggap na Daryl at bumalik sa kanyang orihinal na sarili. Hindi siya makikilala ni Daryl sa oras na iyon. Nais ni Daryl na singilin ang pasulong at ilabas silang dalawa. Gayunpaman, sa sandaling napagtanto na siya ay nasa hardin ng palasyo ng Royal Mona, siya ay nag-ipon ng malakas. Nakontrol sa kanyang sarili at nagtago sa likod ng isang puno, ang reaksyon ni Daryl ay napakabilis na alinman sa kanila ay hindi napagtanto na siya ay naruroon. Kapatid na Harold. Sa sandaling iyon, ang sulok ng bibig ni Vito ay itinaas ng isang masamang ngisi. Kami lang ang mga tao na maaaring makumplito ang takdang aralin na itinalaga sa atin. Ni Master, narinig ko si Zoe mula sa Jade Sect na isang diyosa din sa pamayanan. Baka matikman natin ang kanyang kaibig-ibig na katawan pagkatapos nating makuha siya. Pagkatapos, nagtawanan sila. Tama iyan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harold. Kanina lamang, ang Endless Sky Operation ay lumalakas. Hindi mabilang na mga sekta ang lihim na sumali sa amin. Siyempre, may ilan pa ring hindi gumagalang sa amin. Panipi. Tinanong ni Master si Zoe mula sa Jade Sect na sumali sa amin isang buwan na ang nakakaraan, ngunit tumanggi siyang makipag-alyansa sa amin. Ang yabang talaga. Sa kabutihang palad, may magandang plano si Master. Ginagamit niya ang Supremo na komperensya na ito upang akitin si Zoe dito. Maya-maya, lokohin natin siya na lumabas upang makita tayo. At kapag dinukot namin siya, magagawa mo ang nais mo. Nakakapangilabot ang mga mata ni Harold nang sabihin niya ang huling pangungusap. She asterisk T. Naririnig ni Daryl ng malinaw ang pag-uusap ng dalawang tao. Katulad ng inaasahan ko, ang Supreme Conference na ito ay isang bitag. Kasabay nito, humanga rin si Daryl, maaaring malambot at mahina si Zoe, ngunit mayroon siyang mga prinsipyo. Tinanggihan niya ang paanyaya ni Zhang Ju na kaalyado sa kanya. Zhang si Ju. Sa kabilang banda, ay nagdala ng paghihiganti sa kanyang puso. Ipinadala niya sa kanyang mga alagad ang pananambang kay Zoe noong gabi bago ang kataas-taasang komperensya. Dahil nabunggo ko iyan, hinding-hindi kita hahayaang makuha ninyong lahat ang nais ninyo. Huminga ng malalim si Daryl at lihim na sumunod sa kanila nang mapagtanto niya iyon. Nais ni Daryl na magmadali at tanungin sina Vito at Harold tungkol sa plano nilang pananambang kay Zoe. Gayunpaman, nag-aalala siya na aalerto siya sa kanila ng hindi kinakailangan, kaya't pinilit niya ang kanyang sarili. Sina Vito at Harold ay ganap na hindi namamalayan na may sumusunod sa kanila, marahan. Silang nagchat at ngumiti habang papunta sa pavilion kung saan nagpapahinga ang Jade Sect. Hindi nagtagal, dumating sina Vito at Harold sa harap ng pavilion ng Jade Sect. Halatang pareho silang nakaplano na ng kanilang aksyon ng gabing iyon. Nag-set up na sila, at pamilyar sila sa kapaligiran doon. Tuldok. Buntong hininga.
Nakita ni Daryl na kumukuha si Harold ng isang bagay sa kanyang katawan at idikit ito sa kanyang sariling mukha. Agad siyang nagbago sa ibang tao. She asterisk T. Si Daryl, na nakatayo sa likuran niya, ay huminga ng malalim, kumulo ang galit niya. Nakita niya na nakuha ni Harold ang isang natatanging maskara. Ito ang hitsura ni Daryl mula 3 taon na ang nakakaraan. Naintindihan agad ni Daryl. Ang lalaking iyon ay ang taong nagpanggap na siya sa Saint Sect. Tumawa naman. Nang makita ni Vito ang bagong mukha ni Harold ay pinuri niya ito. Talagang malakas si Master, nagawa niyang lumikha ng isang totoong maskara. Kung hindi ko pa kilala ang mas kilala ko, maiisip ko na ikaw si Daryl. Ngumiti si Vito. Nagpapanggap ako na si Daryl para lokohin si Zoe na lumabas. Kahit na mayroong anumang mga pagkakamali, si Daryl ang sisihin. Wala itong kinalaman sa amin. Tama yan, panipi. Nagtawanan silang dalawa habang nagsasalita. Pagkatapos, nilhilas ang lalamunan ni Harold at naglakad papunta sa pintuan. Kabanata 2767. Sa sandaling iyon, mabilis na nagtago si Vito sa isang malapit na bantay. Tumayo ka dyan. Sino ka? Nang makarating sa pintuan, narinig niya na sumisigaw. Mabilis na naglakad si Reddy at tumayo sa harap ni Harold. Kahit na nasa palasyo sila sa tabi ng hardin, hindi pinayagan ng sektang Jade ang kanilang bantay. Si Reddy, bilang nakatatanda na kapatid na babae, ay namamahala sa pagpapatrolya ng lugar. Nagpunta siya upang magtanong sa lalong madaling napansin niya ang isang tao doon. Humihingi ako ng paumanhin para sa nakakagambala sa iyo, mangyaring ipagbigay alam si Sect Master na si Daryl ay gustong makipagtagpo sa kanya. Nakangiting sabi ni Harold. Daryl. Nanginginig ang katawan ni Reddy, at hindi niya kaya suriin si Harold. Kumakalat ang mga bulong-bulungan sa buong Siam na mainland na si Daryl ay kawalang galang kay Lady Chang'er at nakagawa ng isang malaking krimen. Paano siya naglakas loob dumating pa rin sa North Mona Royal na palasyo? Bakit mo nais na makita ang aming master? Tanong ni Reddy habang nagmumuni-muni. Umikot ang mga mata ni Harold habang nakangiti at sinabi, ito ay isang kritikal na isyu hinggil sa kaligtasan ng sektang Jade. Aking magandang ginang, mangyaring tulungan ako sa pagpapalam sa kanya. Iyon. O sige, mangyaring maghintay dito para sa sandali, sabi ni Reddy matapos ang isang maikling lakad. Huminto at tumalikod siya at naglakad sa pavilion at tumungo sa kwarto ni Zoe. Humagulgol si Harold sa loob. Tuwang-tuwa siya na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nagsiwalat. Nagpalitan sila sulyap ni Vito, na nasa anino. Parehas silang nasa sabik at emosyonal. Si Daryl, na nagtatago sa likuran nila, ay kunot-noo ang kanyang mga kilay sa parehong oras. *T, ang lalaking iyon ay labis na napapansin at nagpapanggap na ako nais ni Daryl na magpatuloy sa oras na iyon, ngunit napigilan niyan ang kanyang sarili. Nausisa siyang makita kung ano ang trick, ang dalawang taong iyan ay huhugutin iyon kahit gabi na. Di nagtagal, nag-walkout si Reddy, sinundan ni Zoe. Sect Master Darby. Mahinang pagsasalita ni Zoe habang papasok sa harap niya, pinagmasdan din niya ang lalaki. Si Zoe ay nakabihis ng isang mahaba at maitim na lila gown. Siya ay kahawig ng isang engkantado sa kanyang kahusayan, lambot, at kagandahan. Kahit na siya ay medyo pagod mula sa paglalakbay, ang kanyang kamanghamanghang aura ay maaaring hindi maitago. Dagdag pa nito sa kanya ang sariling katangian. Wow! Nang makita nila si Zoe sa harapan nila, kung si Harold ba o si Vito ay nagtatago sa mga palumpong, hindi sila makakatulong ngunit huminga ng malalim. Hindi nila mailayo ang tingin nila sa kanya. Maganda, napakaganda. Narinig nila na ang Sect Master N kaakit-akit ang Jade Sect ng Miss Lauren at matikas. Para bang nabuhay siya hanggang sa inaasahan nila. Sect Master Jen, panipi. Sa wakas ay tinipon ni Harold ang kanyang saloobin. Ngumiti siya at humarap kay Zoe. Panipi.
Mayroong isang kritikal na isyu patungkol sa kaligtasan ng sektang Jade. Posible ba para sa inyo na si Sect Master na si Morgan ang sumama sa akin mag-isa? Panipi. Parang seryoso si Harold nang sinabi niya iyon, ngunit nagpatuloy siya sa pagtitig sa kanya. Sect Master Darby, maaari kang magsalita dito na. Ang titig ni Harold ay napakaganda ni Zoe kaya't hindi komportable. Sa oras na iyon, si Zoe ay nagkaroon ng kakilakilabot impression sa lalaking nasa harapan niya ay katulad ng mga mata Daryl. Ipinapalagay ko na siya ay isang matapat na tao dahil siya ang Elysium Gate Sect Master. Ako ay hindi naniniwala ang alingaw-ngaw tungkol sa hindi inrespeto ni Daryl si Lady Chang. Ngayon na iniisip ko ito, ang taong ito ay hindi matapat na tao. Nagulat si Harold noong siya ay tinanggihan na panatili niya ang isang ngiti sa kanyang mukha at sinabi, ang sekta master na si Jen ay lilito at may masamang impression sa akin. Aalis ako dahil hindi ka umalis, maniwala ka sa akin. Habang nagsasalita siya, nagkunwaring umalis si Harold sa panloloko kay Zoe. Nakaramdam siya ng kaunting gulat sa kanyang puso nang nakita niya si Daryl ay napagpasyahan na aalis na. Agad niyang sinabi, humawak ka. Sasamahan kita mula ng partikular kang dumating upang mahanap ako, Sectan Master Darby. Sa sandaling iyon, hindi pa rin ginawa ni Zoe nang mapagtanto na ang taong nasa harap niya ay hindi si Daryl. Kabanata 2768. Humagulgol si Harold sa loob. Siya ay humakbang sa aming bitag. Natutuwa si Harold sa tumpak na iyon na sandali mabilis siyang nanguna sa harap, humahantong sa Zoe sa isang kalapit na bulaklak sa hardin. Tama sa buntot si Reddy. Sa oras na iyon, hindi na napansinan nila Zoe at Reddy ang anumang bagay na wala sa karaniwan. Buntong hininga. Lihim na sumunod si Daryl sa likuran nila nung nakita niya yon. Nang makarating sila sa maliit na bulaklak sa hardin, Sect Master Darby, ano ang problema? Sabihin mo sa akin kaagad. Bulalas ni Zoe. Si Reddy, na nasa tabi niya, ay nagmamasid na kanyang paligid ay mahinahon. Huli na sa gabi, kaya walang tao sa paligid. Sect Master Jen, ano ang dali? Ani Harold habang nakangiti, whoosh. Si Vito, na nagtatago sa isang madilim na sulok, ay bumagsak habang siya ay natapos na. Nagsasalita, tinaas niya ang kamay niya at sinuntok si Reddy sa likuran niya. Bang! Napakabilis nito nangyari. Si Reddy ay walang oras upang tumugon sa lahat. Sa parehong oras, wala siyang ideya na ang Daryl sa harap niya ay magtatakda ng bitag para sa kanila. Ang suntok na iyon ay sinaktan si Reddy sa gitna ng kanyang likuran. Aray! Daing ni Reddy. Bilang hamina ang katawan niya. Pagkatapos, siya ay gumuho sa lupa. Ano? Nang makita iyon ni Zoe, ang kanyang ekspresyon ay nagbago, natigilan siya at galit na galit, Daryl. How dare you? How dare you trick me into that hard and attack my disciple? Sigaw niya si Harold. Galit na galit si Zoe, ngunit hindi niya alam ang lalaking nasa harapan niya ay isang impostor. Malamig na tumawa si Harold, nagningning ang mga mata niya na may mali siya. Paano naman ang Palasyo Hardin? Kaya, kinontrol namin ang buong lungsod ng hari. Bukod doon, hindi ako si Daryl. Pinapagana ni Harold ang kanyang panloob na enerhiya at sinisingil patungo kay Zoe upang atakehin siya sa tabi ni Vito. Hindi ka si Daryl. Nanginginig ang katawan ni Zoe nang marinig yan, tuluyan siyang napaatras. Paano posible iyon? Tama si Daryl-san, harap ng aking mga mata, paano siya magiging mandiraya? Inaktibo ni Zoe ang kanyang lakas na ihab, ang tinutukoy niya iyon sa kanyang puso, at nagtapos ang dalawa sa isang mabangis labanan. Hindi mo kailangang magpumiglas, Zoe. Kami ay kumikilos sa alagad ni Mr. Zhang at utos na gumawa ng aksyon laban sa iyo. Lahat ay may pagkakataon na mag-ehersisyo, basta pumayag kang maglingkod at maging tapat kay Mr. Zhang. Ngunit huwag kaming sisihin kung pinipilit mong magmatigas. Si Harold, inatake siya habang nagsasalita. Pinalamutian din ang mukha ni Vito ng malademonyo ng ngisi. Kita ko. Kaya, kayong lahat ay mga kalalakihan ni Zhang Ju.
Naiintindihan ni Zoe ang lahat, siya ay nakakuyom ang kanyang mga ngipin habang ipinagtatanggol sarili sa kanilang pag-atake. Tiwalang-tiwala si Zoe noong una, ngunit maya-maya lang ay napagtanto niya na may kung anong mali na pagtagumpayan ang buong katawan niya sa pagod. Hindi lamang iyon ngunit ang kanyang panloob na lakas ay kinontrol din. Iyon ay malinaw na katibayan na mayroon siyang lason, Sect Master Gen, nakakapagod ba at naubos ang lakas. Nakangiting sabi ni Vito, the ecstasy nalasan ka ng lason. Ang aking Panginoon ay ang lumikha ng ecstasy poison. Walang ibang tao sa mundo ang may panunaw maliban sa kanya. Inilabas ni Vito ang ecstasy poison sa isang madilim na sulok kanina nang si Zoe ay pumasok sa maliit na hardin. Ang lason ay walang kulay at walang amoy. Ang lason ay ginang-awa ang tao na pakiramdam ay mahina at hindi magamit ang alinman sa kanilang lakas. Napakadumi. Galit at napahiya si Zoe. Nagulat siya na siya, ang Sect Master ng Jade Sect, ay naging walang ingat. Siya ay nahulog sa bitag na itinakda ng dalawang karumal-dumal na individual. Di nagtagal, hindi na nakatiis si Zoe. Tinatakan ni Harold ang kanyang acupoint, at siya ay nanginginig ang katawan ng mahulog sa lupa. Tumawa ang dalawa. Bumagal ang hakbang ni Vito at tumingin kay Reddy, na walang malay. Tapos, tumingin siya kay Zoe. Kapatid Harold, ang iyong misyon ay kumpleto, pareho silang magagandang babae. Please, pumili ka. Iuulat namin ang paghak na tapos na. Si Harold, na pagtagumpayan din damdamin, ikaw si Mr. Zhang at disipulo, para makapili. Ka muna, aniya na may kasamang ngiti. Kahit na si Harold ay kay Zhang Jun na kanang kamay, si Vito ay kay Zhang Jun na alagad. Paano siya makakapili ng una, malaki? Hindi pa tinanggihan ni Vito, naglakad siya papunta kay Zoe. Excuse me, Sect Master Gen. Huwag mo rin akong sisihin. Magagawa mo lang maging masunurin kapag ginawa kitang babae. Ikaw, stay away, lumayo ka. Galit na galit si Zoe, ngunit ang kanyang acupoint ay natatakan. Hindi siya makagalaw. Sigaw pa ayon sa gusto mo. Wala ang mga gwardya ng palasyo sa paligid, kaya walang sino man ang gagawa para sagipin ka. Panipi. Ngumiti si Vito habang sinabi ito. Tapos siya ay hinawakan si Zoe sa palso. Kabanata 2769. Sa puntong iyon, kinagat ni Zoe ang kanyang mga labi. Ang kanyang magagandang mukha ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Siya ay hindi kailanman naging napahiya tulad ng sekta ng master ng sektang Jade. Masisira ba ngayong gabi ang aking pagiging inosente at dalisay? Pumikit si Zoe. Whoosh! Sa kritikal na sandali lamang na iyon, isang katawan ang tumakbo palabas at tumayo sa tabi ni Zoe. Ang kanyang matangos at malamig ang mukha tulad ng kutsilyo. Si Daryl yun. How dare you? Malamig na sinabi ni Daryl habang pinapalibutan ng isang malakas na aura ang kanyang entire body. Sina Vito at Harold ay kapwa natulala nang lumabas ang isang tao sa kahit saan pinapagana ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya, ang susunod na segundo ay hindi. Hinihintay pa na mag-react sila. Tinaas niya ang kanyang mga palad at direkta silang sinaktan. Puff! Puff! Si Vito at Harold, tulad ni Reddy, walang oras upang makapag-react. Sila ay parehong nataman, halos mapasigaw sila sa sakit, sa parehong oras mas lumipad ang kanilang mga katawan kaysa sa 10 metro paatras at sabay na bumagsak sa lupa. Junior brother. Nang makita ni Zoe si Daryl, pareho siyang nagulat at natuwa. Sabay sa oras, hindi niya mapigilan ang sarili sa sinasabi. Ang 2 taong iyon ay napakatuso, dapat kang mag-ingat. Kahit sanay ang kanyang junior kapatid na lalaki sa gamot, nag-alala siya na ang kanyang lakas ng paglilinang ay hindi sapat upang talunin sila. Ngumiti si Daryl at sinabihan siyang huwag mag-alala. Nagpumilit tumayo sina Harold at Vito, natigilan sila nang makita si Daryl. Hindi nila mapigil ang mapang-anga. *T, siya yon. Tinuro ni Vito si Daryl. Daryl, ikaw ay minaliit si Lady Chang'er. Nagrek ka sa
Pagkawasak sa North Mona Royal City at pinahiya ang lahat ng mga magsasaka sa paligid ng mundo. Ang lakas ng loob mong lumitaw ngayon. Nakakakilabot ang ekspresyon ng mukha ni Vito nang sinabi niya iyon, ngunit siya ay sobrang kinakabahan sa puso niya. Ano? Nanginginig ang maseselang katawan ni Zoe, ay napatingin kay Daryl, at siya ay lubos na nagulat. Siya si Daryl. Hindi nakakagulat ang kanyang medikal na mahusay ang mga kasanayan, at ang kanyang elixir at ang mga kasanayan sa produksyon ay pambihira din. Ha! Ang mga mata ni Daryl ay sobrang pula sa oras habang naglalakad siya papunta kay Vito. Mas makakabuti kung si Vito ang may hindi nabanggit ito. Ang puso ni Daryl ay nasusunog at kumukulo na may galit. Zhangju at ang Endless Sky Organization ay winasak ang Elysium Gate sekta at ang kanyang reputasyon. Naglakas loob pa rin si Vito na gamitin ito upang mapahiya si Daryl. Dapat ay naghahanap siya ng kamatayan. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Nanginginig ang puso ni Vito, nagsimula siya sobrang pawis tulad ng kakilakilabot na mga matang nakatingin sa kanya. Sampal. Hindi sinabi ni Daryl ang anumang iba pang kalokohan, sa halip, sinampal niya ng malakas si Vito. Siya ay ginugol ang lahat ng kanyang lakas sa sampal na iyon. Humagulgol si Vito nang lumipad pa atras ang kanyang katawan mula sa sampal. Lumipad siya ng higit sa 10 metro bago lumapag sa lupa. Piyuk. Dumura si Vito ng isang sariwang dugo. Si Daryl ay humakbang muli upang sampilan siya ng paulit-ulit, siya ay hindi siya binigyan ng pagkakataon na tumayo. Sampal, sampal, sampal. Ang malutong na tunog ng sampal ay pumuno sa maliit hardin ng bulaklak. Si Vito ay desperadong nais na labanan sa puntong iyon, ngunit ang aura ni Daryl ay nakakatakot. Naramdaman ni Vito na tumagos ang takot sa pores ng kanyang buong katawan, hindi pagnanais na lumaban. Daryl, tigilan mo na. Hindi mapigilan ni Harold na sumigaw ng galit sa puntong iyon sinuntok niya si Daryl nang nakataas ang palad niya. Ang walang katapusang langit ang organisasyon ay may kumpletong kontrol sa North Mona Royal City. Saan gagawin ang kanilang reputasyon ay kung nagawa ni Daryl kumilos ng walang prinsipyo doon. Bang! Hindi man ito liniinggan ni Daryl sa punto. Tinaas niya ang kamay at sinampal si Harold sa tapat ng mukha. Lumipad si Harold at sumabog sa kalapit na haligi matapos damapo ang sampal sa mukha niya. Pagkatapos, dumulas siya sa ground tulad ng isang mud puddle. Nakaramdam si Zoe ng hindi kilalang tuwa sa puso niya nang makita iyon. Iyon ang totoong sekta ng Elysium Gate Sect Master, ang nauna ay isang imposter paano. Kung hindi napansin iyon kanina. Kabanata 2770. Ibibigay ko sa iyo ang iyong hiling kung nais mong mamatay. Malamig na tumingin si Daryl kay Harold. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng pagpatay na aura. Ang mga mata ni Daryl ay kumislap ng may pamamaslang na intensyon habang sinabi niya. Iyon, ninanais niya na pumatay agad at unahin si Harold. Hindi sana si Lady Chang'er nakunan mula sa Saint Sect kung hindi nagpanggap na siya si Harold. Iningatan ni Daryl ang cool niya nang maalala na ang totoong salarin sa likod ng lahat ng iyon ay Zhangju. Bukod dito, isa sa 2 tao sa harap niya ay alagad ni Zhangju, habang ang isa ay kay Zhangju ay pinagkakatiwalaan makakakuha siya impormasyon mula sa kanila. Ito ay magiging irresponsible na patayin sila ng direkta. Ano ang nangyari kay Lady Chang'er? Tanong ni Daryl habang nakatitig kay Harold buntong hininga. Pawis na pawis si Harold habang siya ay nadama ang layunin ng pagpatay kay Daryl, sinabi niya, na kinontrol ng master si Lady Chang'er. Ang pangalan ni Lady Chang'er ay dating nagtawag ng kataas-taasan pagpupulong. Panipi. Biglang naintindihan ni Daryl lahat pagkatapos niyang marinig iyon. Sa kasabay nito, laking gulat niya. Wala na ang lakas ni Chang'er dati, anong pamamaraan ang nagawa at ginagamit ni Zhangju upang makontrol siya. Harold,
Hindi mo dapat sabihin sa kanya. Nag-aalala si Vito. Hindi niya mapigilan ang saway. Sa kasabwat niya, napahiya si Harold. Nais kong umiyak, ngunit walang luha. Hindi niya nais na ipagkanulo si Zhangju, ngunit wala siyang pagpipilian. Si Daryl ay nasa harapan niya, at mamamatay siya kung hindi niya sinabi ang totoo. Sino ang ayaw mabuhay? Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa ng malamig nung nakita niya yon. Tinaas niya ang kamay niya at pinapante si Vito na lumilipad, dahilan upang siya ay mahimatay mula sa panginginig ng boses. Sumunod, nagpatuloy sa pagtatanong ni Daryl kay Harold. Nasaan si Zhangju? Kinilabutan si Daryl sa prospect ng si Chang'er ay nasa kamay ni Zhangju. Dapat niya munang hanapin ang Zhangju. Iyon. Nag-atubili si Harold, pagkatapos ay sinabi ng mapait, ako ay hindi alam si Master ay naging maingat sa paglilinang sa pag-iisa para sa nakaraang ilang araw matapos mapang-alanang hilaga mo na Lord upang talunin ang mga mandirigma sa panahon ng kataas-taasang kumbensyon. Hindi alam ng isa ang eksaktong lokasyon kung saan siya ay naglilinang. Panipi. Si Daryl ay nagpulupot ng kanyang mga mata nang narinig yan malinaw na sinabi niya, ikaw ba ay sinusubukang magsinungaling sa akin? Wala kang alam kung nasaan si Zhangju. Sino ang gusto mo magulat sa sandaling na-capture mo si Zoe? Sumusumpa ako na hindi ako nagsinungaling sa iyo. Guro, inaprubahan ko ang plano ngayong gabi, ngunit ang pinuno ay si Master Hansen. Nag-aalala si Harold, aniya kaagad Master Hansen. Nagulat si Daryl. Huminga ng malalim si Harold at maingat na sinabi, 1 buwan na ang nakakaraan, guro si Hansen ng Saint Fire Sect na kaalyado ni Master. Hinahangaan siya nito para sa kanyang kakayahang magdesisyon. Master si Hansen ang siyang namuno sa ambush kay Sect Master Jen ngayong gabi. Ano, Laura Hansen? Sa sandaling iyon, sa wakas si Daryl ay naiintindihan sa parehong oras, siya ay gulat at galit na galit. *T, hindi nakakagulat na wala anumang balita ni Laura sa mahabang panahon, ito ay sapagkat siya ay nakipag-alyansa kay Zhangju, Kudlit, Sect Master Darby. Nag-aalangan si Harold nang makita niya ang reaksyon ng mukha ni Daryl. Patuloy niyang sinabi, patawarin mo ako. Alam kong nasaktan ikaw sa pamamagitan ng pagpapanggap ko na ikaw, ngunit ako ay sumusunod sa utos ng iba, kaya ako ay wala talagang pagpipilian. Alam ko kung nasaan si Master Hansen. Minsan hanapin mo siya, maaari kang mahanap ni Master Zhangju. Mangyaring pakawalan mo ako. Pagkatapos, isiniwalat ni Harold ang lokasyon ni Laura kay Daryl. Bang! Hindi nag-atubili si Daryl nang marinig yan, naglakad siya pasulong at hinamped si Harold. Hanggang sa pumanaw siya. Ang 2 taong iyon ang pinakamahalaga sa buhay ni Zhangju, kaya niya hindi kayang mawala sa kanila. Pagkatapos, hinanap ni Daryl si Harold at ang mga katawan ni Vito. Wala siyang ibang natagpuan maliban sa isang bote ng ecstasy na lason. Inilayo ni Daryl ang ecstasy poison bago niya sinabi kay Zoe, bumalik ka sa kwarto ang iyong mga tao muna ay mag-ingat, gagawin ko lahat bumalik ka na. Pinakawalan ni Daryl ang acupoint ni Zoe matapos niyang magsalita. Inilipat niya ang kanyang bigat at humakbang sa hardin sa gilid. Sinabi sa kanya ni Harold ang lokasyon ni Laura sa direksyon. May plano si Daryl, dapat niyang hanapin si Laura una. Kapag kinontrol niya si Laura, siya ay ang makakahanap kay Zhangjiao. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.